million to 9 million, ngayon ay close to 5 million pa lamang. Ano nagiging problema? Bakit parang hindi natin maabot yung talagang siguro pinakamalapit sa bilang nung nakatalang senior citizen sa ating bansa, attorney? Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Registration na ito, Oo. pwede ba natin sabihin na kailangang mag-register kayo dahil kung sakali man lang na may benepisyo ang ating pong gobyerno para sa mga senior citizens, meron kayong data rito. Tama po ba yun? Hindi ho ganun yung umpisa natin. Ang mas importante kasi, marami pang may ambag ang senior citizen. Kaya gusto nating mag-register sila. Kasi gusto natin silang tumulong sa ating bayan. Siyempre, so it's the other way around. But of course, nasa edad na rin tayo at kung may mga pangangailangan, hindi na po mahirap mag-determine. Kasi bawat isang senior citizen, may mga pangalan, may location. Mahirap po maghanap ng senior citizen kung wala kang primary data. Yun. 8 million to 9 million, ngayon ay close to 5 million pa lamang. Ano nagiging problema? Bakit parang hindi natin maabot yung talagang siguro pinakamalapit sa bilang nung nakatalang senior citizen sa ating bansa, attorney? Actually, Jen, half-field, half-field na natin. We are appreciating this dahil within the period, may nag-enroll na 5 million. Ibig sabihin, nakikita nila yung punto. But yung 4 na million, kailangan pang kumpinsihin dahil may mga mindset nga na nagsasabi, anong mapapala ko dyan? Ayaw ko mag-enroll kasi wala akong mapapala dyan. Dati po, ang annual regular medical examination sa lahat na senior citizen sa buong bansa. Libre po ang annual medical, dental, optical, oral, yung sa hearing at saka geriatric examination. Senior citizen, o kaya naman ay kamag-anak, may mga mahal sa buhay na senior citizen, ano po ang bentaha? Ano po ang advantage? Anong pakinabang na pwedeng masasabi natin na kailangan na sila ay nakarehistro po dito sa National Commission of Senior Citizen, Chairman? Well, Nelson, kung alam natin ang health profile ng senior, siyempre isulong natin ito, ipagkit natin ito sa hindi lang PhilHealth, DOH, ng DOH, pati sa local municipal health officers, sa barangay health, sa municipal health, sa city health. Pag nagawa natin ito, hindi na po nasasayang yung mga medisinang nalalaman natin sa media na tatapon na lang dahil hindi siya gagamit. Marami pong nasasayang resources dahil hindi po natin tinutulungan ang ating pamahalaan na malaman ang pamahalaan na may mga pangangailangan na dapat pumunta sa mga taong bayan na talaga onto. Baka siguro yung mga kamag-anak, kung yung senior citizen ay hindi marunong at hindi po maalam sa computer, ano po mga dapat gawin ng mga mahal nila sa buhay para ang kanilang kamag-anak na senior citizen ay may register na, Chairman? Actually, hindi ako nahihirapan dyan dahil kagagaling ko lang sa Laguna kahapon. Opo. Ang mga anak at mga apo at mga kapitbahay tumutulong sa senior citizen. Ayun, opo. Kaya malaki numero natin dahil nagtutulungan. Opo. Opo. So yan po, I think dapat pang gawin natin yung integration ng data, integration ng mga opportunities para lalong magbe-benefit senior citizen. Siyempre, andyan yung mga standard na namimigay ang pamahalaan sa kailangan na senior, yung tinatawag na social pension, yung walang-wala. Siyempre, gupin na po yan. In fact, ang batas ay nagsabing dapat ibibigay na yan ni DSWD sa NCSC para ang NCSC ng mamamahagi. Tama. So, siyempre, sa ngayon,
Ang namamahagi pa sa ngayon, ang DSWD, of course, darating ko rin ng panahon na sabihin ni DSWD na ready na siya at itatransfer na niya. Ang palatuntunan ito, gusto rin po na ma-attain natin yung kung ilan talaga, 8 million, siguro close to, hindi man perfect, at least mairehistro na natin online ang mga senior citizens sa ating bansa at makinabang po sa mga benepisyo bago naman sila mawala sa daigdig, ay makuha nila yung pakinabang para po talaga sa kanila, Attorney Quijano. Idadagdag ko lang yung informasyon ngayon sa Jen, Nelson, and Joseph Kenny. Kumarami nang nagre-resto dahil yung bagong batas ng Centenarian as amended ay nagtuturo din na dapat magrehistro na rin. So, yung 100 years old kasi makakatanggap ng 100,000. Opo. Ngayong bago, Senator Amy Marcos ay nag-introduce ng isang batas na hindi lang ang 100 years old ang makakatanggap. Pati yung 80, 85, 90, and 95 Tama. ay makakatanggap. At inatasan ang NCSC na gagawa ng database. Kaya sa ngayon, hinihikayat natin yung mga senior citizens na 78, 79 kasi mag-80 na sila. Tama po. Yung 84 at 83, 84, mag-85 sila. Kaya kumarami araw-araw yung mga nagre-rehistro. Sana po maabot na natin yung numero na sabihin natin confident na tayo na lahat na senior citizens ay halos rehistrado na talaga. At by next year ata, baka may isama na natin sa GAA yung pondo na yan para ho doon sa Centenarian Law. Attorney, salamat po ng marami. Magandang hapon po sa inyo. Thank you po. God bless. Opo, salamat po. Si Attorney Franklin Quijano, chairperson po ng National Commission of Senior Citizen. Ito pong NCSC. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!